Kaugnay pa rin sa sama ng panahon, perwisyo ang inabot ng ilang negosyo sa Marikina dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog doon. At nasa Marikina ang aming kasamang si Maricel Halili. Maricel. Erwin, magdamag nga na bumuhos ang ulan dito sa Marikina City. Kaya naman ang tubig sa ilog ng Marikina patuloy ang pagtaas. Apektado tuloy ang mga negosyo dito at ang mga estudyante na perwisyo dahil sa umano'y huling pag-abiso ng suspensyon ng klase. Halos hindi na matukoy ang daanan ng mga tao at sasakyan at Marikina River sa laki ng tubig nito. Kaya naman ang hilera ng mga negosyo sa tabi ng ilog napilitang magsara. Imposible na rin kasing madaanan ng mga sasakyan ng kalsada papunta sa mga restaurant dahil nasakop na ng ilog. Ang mga negosyante tuloy, napakamot ulo na lang sa luging inabot. Naku, sobrang tumal, sobrang walang customer. Naghahanda na rin daw sila sakaling kailanganing lumikas. Inabutan pa naming nilalagari ang bahaging ito ng kanilang tindahan para gawing emergency exit. Sa ngayon, nasa 14.8 meters ang level ng tubig sa Marikina River. So importante malaman namin yung rainfall dahil doon kami nagdidepende kung tataas talaga ang tubig. Bukod sa mga negosyo, perwisyo rin ang inabot ng mga estudyante dahil umano sa nahuling anunsyo ng lokal na pamahalaan para sa suspensyon ng klase. Gaya na lang ng mga second-year high school student at magkaklaseng sina Audrey at Shaira. Yung project ko po nabasa ang hirap-hirap gawin kagabi. Ayun, uulitin ko na naman po. Yun. So yun, dapat po, sinuspende na po nila hanggat maaga pa para po yung mga estudyante po sa pamasahe po para hindi na po nakagastos. Pero paliwanag ng lokal na pamahalaan ng Marikina, hindi naman kasi gaanong malakas ang ulan kaninang umaga. Erwin, sa ngayon ay umapaw na nga ang tubig dito sa Marikina River pero nananatili pa rin sa 14.8 meters ang water level dito pero ilang pulgada na lamang ang layo nito mula sa 15 meters. Ang 15 meters kapag inabot yan ibig sabihin ay nasa first alarm na o kailangan na maghanda. Ito ay isang babala na para sa mga residente na maghanda na sa posibleng paglikas. Kapag umabot na ito sa 16 meters, ito na yung second alarm o kailangan na silang maghanda sa paglikas. 17 meters, ito yung third alarm o kailangan na nilang mag-voluntary evacuation at ang critical level naman ay nasa 18 meters. Ito yung fourth alarm na kung saan magpapatupad na nga ang lokal na pamahalaan ng forced evacuation. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Marikina.